So, good day, CS. So, since asynchronous tayo ngayon, I'll conduct a demo for connecting and select queries sa database. No? So, in this video, connecting muna tayo. So, our demo objectives are how to create a SAM project. Second, learn how to use PHP and HTML simultaneously. Third, creating a database and a table. And fourth, learn connecting to a database using PHP PDO extension. Then fifth, select query with the use of PHP PDO and HTML. So first, included to sa last manual natin. So start lang yung SAMP, no? So Apache module and MySQL. So alternatively, you can type localhost phpMyAdmin instead of clicking this admin. So mapunta tayo sa phpMyAdmin and we create a database. So for this demo, we'll name our database db/activity. So in your activity, you'll name it with your surname, yung database name. Or sorry, sa database ay kahit ano ilagay nyo, but on the table, you'll name it with your surname and table name. So here, DB activity. Then next, table names. So tulad nga sabi ko sa activity, surname, but here, you can just use this user. Then, for now, 3 columns muna dito for this demo purposes only. Then, we'll have columns of ID, name, and birthday or B-day in short. And type integer for IDs. Name, varchar typically ranges from 50 characters. And on birthday is date format. So how do we specify the primary key? By just clicking this text box of auto increments. So normally, lagi yung mga ID ang ginagawang primary keys. So by checking this auto increment checkbox, every time na may mag-insert doon sa database table is magi-increase yung value nito. So for example, ang nakalagay dito is ID1. And then sa pangalawang insert, kahit hindi mo siya specify, automatically magkakaroon siya ng ID2. No, so here, also naset na siya sa primary. Then, save lang natin. So may database na tayo na user. So paano naman tayo create a project, SAM project. So to create a SAM project, you go to local disk C for Windows. Then, hanapin nyo yung SAMP folder. Then, on htdocs, hanapin nyo naman yung htdocs folder. Then, dito, mag-create na lang kayo ng project folder nyo. So, example, gawa tayo ng db activity. Ayan. To open this using Visual Studio Code, kung meron kayo like this. So, kiklik nyo lang tong bago nyong gawang folder. Tapos, click Alt plus D sa inyong keyboard. Alt D. Then next, ma-highlight yung directory. You can just backspace and type cmd space dot ang tuldok. Then, press Enter. Matic. Dun sa directory na nakita nyong highlighted kanina, mag-o-open siya ng terminal. Open ang terminal. So, kita nyo SAMP, SAMP, htdocs, db activity. Now, we can call the Visual Studio Code to open this folder. So, through the use of this keyword. Keyword is code, then space, tuldok. Then, press Enter. Pagka-press na Enter, nandito na kayo sa mismong Visual Studio Code. Kung install to sa inyong laptop or PC, then new file lang tayo.
So here we say connection.php. So PHP file siya. So here, paano nga ba natin ito i-connect, no? Ang isang PHP file sa database. So first, through the tag of PHP. So ganyan yung itsura ng tag niya. And yung nasa loob nito is the code. Ito na, mula ditong line 2, dito na yung code. Yan lagi yung syntax niya. So first, i-declare natin ang apat na variables. Ano yung apat na variables na yon? We have host, so host name, and we have username, we have password, sobra. Then we have DB name o database name. So here kita nyo apat siya, no? Sa SAMP, ang default na local na host name is localhost. So kaya lagi natin tinatype dito localhost. Ayan. Yan yung host name. Then username, ang default ng sa SAMP is root. So hindi nyo na to kailangan specify, lagi na yan ganyan. If you're using on a SAMP software, the next password, wala naman, so empty string. Then DB name. So lagyan nyo lagi ng semicolon. Pansin nyo, when declaring a variable through the use of $sign, no? Bago yung variable name, and dynamically type siya. Dynamic type. Dynamic. So hindi nyo na siya i-specify kung integer ba tong password na variable na to or string. Dynamic type na yan. Then next, DB name. So ano yung DB name natin kanina is DB activity. So DB activity. So next, anong next? No? Then we declare our connection on a try-catch block to catch exceptions and errors. So try-catch block. Ayan, bura. So inside this, so dito muna tayo sa try. Instantiate a PDF object sa isang variable. So we call this variable con, double N, then instantiate yung PDO object. PDO object. Now this PDO object has 3 parameters. Sa una is the DSN string. So what is a DSN string? DSN string stands for data source name. So here, dito natin i-specify yung host name and DB name. And also, kung anong type ng database ang gagamitin natin. Kung anong engine ng database. So here, sa SAMP, MySQL ang gamit. So, define natin. Sa first parameter, MySQL, nasa loob ng string. Then next, specify yung host. So yung host is equals to host name. Then semicolon yung DB name. DB name is equals to DB name variable natin. So after that, tapos na ang isang parameter. Second parameter is the kita nyo, username. So username and password. So username and password. Now, para natin malaman kung successfully connected na, using if statement. So if /con, ibig sabihin if nag-true to, kung naging true yung instantiation ng PDO object. So echo, ibig sabihin lang nito is yung print, katumbas niya. Print echo database connected.
Dito sa PHP, kahit wag mo nang lagyan ng else, gagana at gagana yan. Then next, catch. Kakatch natin yung exception error. Kung meron man, exception, tapos ilagay natin sa variable e. Then next, ang laman nito is through the use of die method. Literal na die. Ibig sabihin nun, connection, pinuputol yung connection. So die, ang nasa loob nito is connection fail. The next, magko-concatenate pa tayo ng e variable natin. So e dot e. Then para makuha natin yung message method sa exception na yon is through this arrow and then message get message. Itong get message is a class dito sa exception class na to. Isa method pala in this exception method na to. So you can kung makikita nyo, exception class PHP, nakalist siya dyan. So for now, medyo mabagal lang internet. So exception manual. So lagi nyo lang titingnan dito sa www.php.net. So kung gusto nyo lang malaman kung anong ginagawa nun, so go read that site. The next, click save. So nakita nyo na wala yung closing tag ko rito, no? Automatically yon dahil nagamit ako ng extensions. Now, kung sa inyo naman, pag kinlick save nyo to, hindi siya nawawala. Pero dito, kahit mawala to, in this case lang naman, nag-decide yung formatter ko na alisin. So, balik tayo ngayon kung paano natin i-test out kung itong file na to ay connected dun sa database na ginawa natin kanina. So, yung database natin, database name is dbactivity. So, para natin makita itong connection.php. So, first, state the local host. Yung hosting kasi natin. Then, kung anong folder siya ron sa anong folder siya dun dito sa SAMP. So, nandito siya sa htdocs. Kung anong folder siya dito sa htdocs is yung db activity folder. So, db activity, then slash kung ano yung mismo yung file name. So, connection.php. So, yun. Kita nyo? Database connected. Kita nyo ba yung error ko sa spelling? Yan. So, database connected. So, kita natin na dito lang, hanggang dito lang nag-run yung code. Kasi, tama naman yung pag-instantiate and pag-declare natin ng PDO object. The next,